Magandang gabi mga kakuya Dens. Gabi kasi gabi yung aking pag-drive ngayon. Uy, bilis ko pag-drive. So, wala nang bagyo. Wala nang kung ano pa man. So, ito na naman tayo sa task natin. Nandito na ako sa grabe na yung lubak dito. Free! Dito na tayo sa Langkiwa area. Kung saan tawag dito, papunta tayo sa Carmona ulit para magsundo. Alin na pa akong late, no? So na-stuck kasi ako kanina doon sa aking pinanggalingan kasi every 7 seconds nag SD card error itong ating camera. So kailangan na palitan. Baka meron kayong ano dyan, mga lumang action cam. Donation, na joke lang. Siguro nag-iipon lang ako para sa pagpapalit ng camera. Pero ito kasi si GoPro Hero 4 since 2019 ko pa, 2018 pa ata kasama to. So talagang siya lang yung natirang matibay sa lahat ng camera ang ginagamit ko, no? Siguro mapapalitan na rin siya kung pero kung makakabili man ako ng bagong camera, gagamitin ko pa rin siya siguro dito sa harapan, pang second camera. So ano nga ang pag-uusapan natin ngayon? Alam nyo mga kakuya Dens, matagal, kaya nga doon ako sumikat sa isang vlog ko na yun, ano, na i-discuss ko yung LTO Memo 2020-2227 kung saan nakapaloob ang ating mga mandato para sa mga tinatawag na 3-wheeled vehicles. At marami pa rin ang nalilito sa pagkakaintindi. Siguro dahil mahaba yung video, yung iba di na pinapanood ng buo, no? So sisikapin kong sa ikli nitong magiging biyahe ko ay madiscuss ko yung ano lang last part, yung number 3, no? Roman numerals number 3. Ang nakalagay doon, operation, no? So pakita natin sa screen natin. Ayan. So yung nakita nyo po doon ay binabanggit dito yung operation of vehicles na tinatawag nating category L5, which is symmetrically arranged 3-wheeled vehicles. Ito po kasama po ang kung tawagin nga sa Bisaya, bao-bao daw, bukyo sa iba, tuktok sa iba, sa akin 3-wheeled vehicles, ano? Kasama ang category L6 at L7, which is yung quadricycles, na merong tatlong kondisyon, no, ng operation ng mga ganitong klaseng unit. Iwasan natin kung bagal. So ano-ano yon, no? Shortcutin na natin, hindi na natin bibigasin yung Roman numerals 1 and 2. Yung 3 na kaagad ang ating pag-uusapan. So sabi sa 3, first condition, ay lubak, para kung saan dadaan ang mga category L5, L6, L7. First condition, kung kung walang alternate road o alternate road ang LGU na inilagay para kung saan man dadaan. Ba't kasi pilit yung inaagaw itong linya na to? Linya to namin eh, luwag-luwag ng linya doon sa kabila. Anyways, gaya ang sabi ko kanina, kung walang alternate road ang LGU para sa mga category L5, L6 at L7 ay po pwedeng dumaan ng mga ito sa secondary national highway if again walang alternate road. Ngayon, kung ang LGU condition number 2 ay naglagay ng alternate road para sa mga ganitong klase ng sasakyan, doon sila padadaanin, hindi sa secondary national highway, no, kundi doon sa alternate road. So condition 1, kung walang alternate road, doon sa secondary national highway, outer lane, yan, o bandang kanan. Kung walang alternate road, yun, pwede dumaan. Kung may alternate route naman, so hindi na padadaanin sa
secondary national highway. Condition number 3, kasi sabi natin tatlo condition eh. Condition number 3, kung ang LGU na nakakasakop ng mga daanan, no, o yung nadaanan ng isang sasakyan, yan. Sige, palusutin muna natin to. Again, condition number 3, kung yung nakakasakop na LGU doon sa dadaanan ay mag-declare na bawal ang 3-wheeled vehicles or category L5, L6, 7 sa daanan na yon, ang sabi ng memo na to ay kinikilala ito ng LTO dahil naman nga na meron tinatawag na police power ang LGU sa pagpapatupad ng batas trapiko sa kanilang lugar. So yun po yung tatlong kondisyon. Again, una, kung walang alternate road, pwedeng dumaan sa secondary national highway sa outer lane. Kung may alternate road, doon po ito padadaanin at hindi sa secondary national highway. Yun ang sabi. Pangatlo, kung ang LGU ay nagsasabing bawal dumaan ng mga to sa kanilang mga secondary national highway or sa daanan nila, ay kinikilala daw ng LTO ang ordinansang iyon. So yung tatlong yun po ay or ano po, so kung ano man ang ipatupad doon ng LGU na nakakasakop sa isang lugar, yun po ang masusunod. No, kasi mayroon nagsabi sa akin, wala namang alternate route po kaya pwede pong dumaan sa secondary national highway. Tinanong ko, sabi ba ng LGU bawal? Sabi po. So nandun po yun sa condition number 3. Yan, yun po ang kasalukuyang ipinatutupad ng LTO para sa mga katulad na ganitong sasakyan natin, ano? So kapag wala namang pinapatupad ang LGU nyo dyan na bawal na may e-bike sa harapan ko sa fast lane, so, kapag ka po mabagal po, doon po kayo sa kanan. So ang siste, mag-overtake ako sa kanan. Ay nako, talaga naman, maputol lang ako. Mga kayo naka e-bike ha, at mga mababagal na sasakyan, sa kanan po kayo. Again, kung sa sinasabi ko kanina na pinagbabawal ng LGU, hindi po natin sila pwedeng hanapan na bakit wala kayong alternate. Bawal po nila. Yun po ay kinikilala ng LTO. Hanggat hindi po nagkakaroon ng linaw ang batas na yan para sa ating mga ganitong klase na sasakyan, wala po tayong magagawa. Yun po yung pinatutupad, ano po? At hindi naman kailangan batikusin ng kahit na sino. Ang maganda dyan, mag-usap ng maayos. So nandito na ako sa pagsusunduan, yari ako, nalito. Asa na kaya yun. So sana po na kahit paano naliwanagan kayo, no? At hindi na to maging usapang debate. At nandun na nga yung asawa ko. Ayan. So alam niyo na po, sa mga nanonood na aking vlog, you know the drill. At kakastiguhin na ako ng aking wifey. Nalito ako sa pagsundo sa kanya. Hello. You know the drill po. At sa mga subscriber, palike na lang at pa-share ng ating videos. At sa ating mga hindi pa nakasubscribe, alam nyo na po gagawin, subscribe na kayo. Till then, pag may tanong po kayo, comment lang po kayo sa comment section. Signing off.